sipag ni Saysay ah. Ay, nagkainan na pala. Kumain na? Sabihin mo na na 8 eggs o 10 eggs po ang ililay ng mga manok natin. Ngayon ay, ayan, magandang buhay. It's Saturday today. Ikot-ikot na naman tayo. Daming isda na nag-oxygen. Pero malamig na po ang tubig. At di tayo makapagpatubig, mababa ang ano dito sa irrigation. Yun lang ang problema natin. Okay naman, no? Update muna tayo sa ating mga alaga bago tayo dumako sa lechonan. At nako, lang pala isang cellphone. Galing ako, namalengke mo ko na muna ako at si Rowan nagpapabili ng orange. Papabili mo ko orange, sabi ko. Sige, sasaglit ako sa palengke, hindi ako nakabili kahapon. So update tayo sa sisiw na nabili natin. Okay pa naman. Binuksan ko kasi parang natatakot silang kumain na may harang ba. So ayan, hopefully kain lang sila ng kain. Integra 1000 Pino. Ayan. So okay pa naman, bakunado na yan. Malalaman natin. Maganda naman po ang mga parents nito. Titingnan natin kung anong magiging labas na kulay. Pagka nag 1 month na yan, makikita na natin kung ano yung magiging kulay niya. Eto, naudlot na naman ang paglipat. Pwede ko na sanang ilipat yan. Ayan, ang ganda, oh. Glaze din siya, tingnan niya, oh. Ang ganda. Tapos bronze, 3 bronze. Yan pa lang pala ang ating mga bibi, no? Kulang pa tayo sa breeder. Ayan, bale, ang mangyayari niyan, naisip ko nga, sabi ko, ano kaya mag-alaga din ako ng ano, yung pangkatay-katay kasi mahal yan. Pero naisip ko is the same, diba? Ito pa mag-aalaga ng native, mabagal lumaki, ito mabilis lumaki. E di yan na nilang katayin mo. Kung yung mga hindi mabenta, pangit ang kulay, mga kulay nila, yun ang ibebenta na ay kakainin. At least malalaki pang size, jumbo line. At tawag dito, malaki ang meat niya. So ayun, hugas muna ako ng paa at maputik-putik pa. Ayan, shoutout pala kay Tita Susan, magang chismisan. Pakita ko lang, ayan, meron tayong bagong wallet ngayon. Ang wallet na maswerte, black na. Ayan, ganda, di ba? Nagamit ko na, first time pamalengke kanina. Ayan, tingnan natin tong coffee table na kamachile, special to. Mukhang may makakakuha na nito. May mga nag-chat na sa akin. Huwag po kayo mag-alala, ihahanap ko kayo. Actually, hindi naman po yan, baka, kumbaga, ito po isa sa mga reason kung bakit ko papasukin to. Ang ginagawa ko, yung mga nagpo-furniture, hindi ko na po pinapa-finish. Kagaya niyan, may darating po kaming lamesa na tatapusin niya daw yung ano lang. Sabi ko, wag nyo na pong i-finish, kami na ang titira. Naghingi na lang ako ng discount. Kasi yung discount na makukuha natin, yun na yung ipapasweldo ko sa mga tauhan ko na para may trabaho sila. So, alam niyo yun. Kailangan ko kasi silang mahanap ng work. So isa sa mga nakita ko, total nandito na rin naman, counting push na lang naman po sa kanila at matututo naman. Si Nelnel mabilis turuan. So si Jomar kailangan niyang matuto mag polyurethane, yung mag finish ba ng ano, para hindi na namin ibabayad ng mahal. Kasi pag nagtabag pa kami ng outside, syempre papakyawin yan, alam nyo na. So tapos pag inisip nila si ka-farmer mapera, alam nyo na yun. So kailangan, sabi ko, kami na lang. At magmi-meeting, kailangan medyo mabilis ang trabaho para hindi naman natin, kumbaga, papatungan ko lang to ng 1 to 2, sabi mo ng 2,000 dahil medyo nakipagbarata naman tayo. So plus the labor, 'di ba? So ganun na lang po ang gagawin namin. So ayan, ang ganda po nito kasi kamachile.
Ayan o, ano na siya. Pero pag yan po ay na, ano na, mapula na yan. Magpupula po yan. Ang ganda nga ng husky niya, naka-burl eh. Ang ganda pa ng kamachili, yung ano niya, yung hindi makakapagsinungaling na pag sinabing kamachili yan. Kasi ang ganda nung ano niya, yung kahoy niya. Kasi tingnan ko, bigat din, bigat. Ayan. Para siyang may burl. Ayan oh. Parang may sunog ba. Ayan. Pagka yan ay na ano, maganda na po yan. So ito, tambayan, coffee table. Umpisa pa lang po yan. Huwag po kayong ano, mga hindi po makakuha nito kasi dami nagme-message na kaagad. Ano, marami pa po tayong makukuha na unique design. Meron ngang darating din santol, parang dining table lang na Nara and Santol combination. Pina-reserve na daw yon, 1 taon nang hindi kinuha. Sabi ko kay Bebe, ligawan niya. Ligawan niya. Ayun, nahihiya daw siya. Sabi ko, kuya, kung pina-reserve sa inyo, dapat may time limit lang na kung kailan kukunin. Ngayon kung hindi kukunin at baka wala ng budget, kailangan nyo na kung i-release, di ba? Totoo naman yun, di ba? Kung nyari, para serve ko na yan, kukunin ko ng Sabado. Pag hindi nakakuha ng Sabado, di ba? Yung iba nga hindi na inaano yung reservation, di ba? Pero pwede mo naman ibalik yung reservation, benta mo na lang sa iba. Kasi nakatenga lang po doon. Ayan. Tapos yung tatlo pa, hindi matapos-tapos. Dahil yan, nag-uulan ngayon. At June may sideline ata. So ayun, itinatapos siya. Tapos ano pa ba to? Tapos kaya nila yung trabaho kay Brother J Dairit. Ayan. Marami po tayong mga akong gagawin pa dito sa farm na gaya nung kalapate, medyo sacrifice na muna natin yan. Ano na, tapos sa saging, marami po tayong itatanim na saging. At sabi ko, pati mga papaya na yan, ma-maximize natin tong lupa. Grabe ang bilis tumaas ng damo. Kailangan mapadaanan to ng bagay. Kailangan madaanan to ng grass cutter, no? Tumaas. May mga saging natin, tingnan nyo, putik na sa baba. Yun yung sinasabi ko, sarap sana singitan ng papaya dyan kasi straight lang naman ang papaya. Ang problema, mamamatay ang papaya. Na-anticipate ko na sabi ko hindi po pwede kasi ay sana sa gitna sa may labas. Ayun ganda. Tsaka ang papaya tsaka saging, magandang combination. Alam niyo kung bakit? Ang saging nagkikip ng water, katabi niya ang papaya, so medyo nakakatulong din po sana. Ang ganda na panalang sili dito So ayan na yung mga saging natin. Marami po ito pagka basta alaga lang tayo sa organic fertilizer natin. Tapos pipitik tayo ng kaunting 0060 para pampatamis at pampalaki ng bunga. Makakasurvive po yan. Maganda ang magiging bunga niyan. Yung doon nga kahapon nag-ikot ako, tinuturo ko, ang dami pang pwedeng itanim na saging. Yung mga bagong saha, magbabawas po kami. At ayun, babawas tayo at itatanim po natin dito. Gagawin nating maganda din yan, productive. Yung anong yan, yung part na yan, di ba? So ayun, maganda yung plano natin. Pati yung mga avocado pala natin ang gaganda na din, wow, natutuwa naman po ako at super blessed tayo sa lupang ito talaga. Alam nyo, sabi ko nga, Madre de Agua pa lang nabawi ko na yung pinambili ko ng lupa. Since 2013 nag Madre de Agua ako.
ay kung ito total nyo po yung binagbentahan ay more than kasi nabili ko lang po itong lupang ito way back 2008, 1 million 1M lang po yan. Hindi ko po yan naano at ako'y nagpapasalamat kay Tita Nene dahil ayun, sa akin niya po inalok itong lupang ito. Tinugibs ko pa. Sabi ko, tita, wala akong 500 muna ngayon. Tapos after pagbaba ko kako yung another 200, another 500. Sige, sabi niya. Binayad ko pa nga doon euro kasi euro pa po yung sahod ko sa barko. Ayun, thank you talaga. So ayun, thankful tayo kasi 'di ba, nagamit natin, kainan, lechon, business. Nandito na rin yung mga libangan natin. Ito talaga yung pangarap na buhay. Ayan. So ayun, sineshare ko lang habang nagkukwentuhan tayo. Ayan, kukwento pala ako. Mukhang patapos na to pero meron namang kailangan natin lagyan ng fertilizer pala to para makapag-produce pa ng mas malalaki. Kasi medyo gumanon siya, lumiit from malaki, lumiit, tapos ay may lalabas na naman. So para mapalaki natin yung tsaka talagang grabe po yung init. Kahit dinidilig mo, pero syempre iba pa rin po talaga yung buong paligid niya is basa, nutrients, ma-absorb niya lahat. So ayun, yun po ang kaibahan talaga nung may ulan talaga. Ayan, gikialmusal tayo. Tuyo at itlog ang ulam. So yan, marami pong nagtatanong bakit iniwan yan. Yan naman po ay talagang lang, yung island na yan, naka-design lang po yan, is abang na lang para at least hindi na po tayo may tubig, may makakapagtrabaho na tayo. Pero yan lang muna, tenga lang po muna yan, future plan pa po yan at medyo madugo pa po yan. Malay natin yung lechon business and everything alam niyo na, bala ko ngang ibenta yung lupa ko sa bundok Sino kaya may interesado? Maganda yon. Kaya lang for future. Pwedeng pampamana, pataniman nyo muna ng mga sampalok and eventually as time goes by, magbabago na ang yung mga part ng mga medyo mataas-taas na bundok. Magiging na yan, magiging magkakaroon na ng kalsada, 'di ba? So sabi ko, benta na lang natin yung sa bundok. 6 hectares yun. Hindi naman po ganun kataasan from the from the rights nga lang po yun pero wala namang sa inyo doon kumuha lang kayo ng maayos na caretaker, bisibisitahin ninyo, pataniman ninyo ng mga sweet tamarind, okay na. Hindi ko lang talaga maasikaso. So ayun, pwede nyo pong gawing pasyalan din in the future, diba? Kagaya nung dito, Cafe Sinukuan, mas mataas pa nga yun dyan nakapagpatayo sila ng coffee shop. Ngayon talaga ang ganda. Yun naman po ang ganda ng view. Baka may interested dyan for investment. Sabi ko, kung mabebenta ko yun, yung pinagbentahan, ipapagawa ko dito. Pero yung pangarap kong chicken muna ipangarap muna akong chicken farm dito 'di ba? Unahin na muna natin. Ay, ayan sipag ni Muro. Day off ata si Muro ngayon, nagwawalis-walis lang si Muro Day off ka ba ngayon, Muro? Day off ka? Malaki daw ang tip ngayon Joke lang. Si George. George, ang babaeng walang winawalis pero nagwawalis. Ay, maulan. Ito na ang buhay natin. Ito na po ang buhay natin. Namatay ang mga kawayan. Sabi ko na mamatay talaga Pero okay lang. Mura lang naman yan. Kung pwedeng magtanim ngayon, magtanim na kami. Kasi yung yung dilaw ang gusto ko. Medyo malangaw nga lang yan mga farmer, pero si Mayor pala nasa Amerika, kaya siguro alam niya na yung poultry. Pero sana naman, diba? Huwag naman tayo mamirwisyo. Kaya niyo naman mag-operate ng mahirap na. Sabi ni Bebe, huwag ka na masyado mag-complain, pero ang hirap pong magtiis.
Ipag ni Saysay ah. Ay, nagkainan na pala. Kumain na? Nabe, ito na lang ba yung ano? Ito na lang yung honey natin? Ito na lang? Oh, hindi ako nakapag ano ng malaki eh. Saan mangan? Manyaman tuyo. Pisan na lang. Butas na mo. Butas na isa. Nagrereklamo siya, may alipunga daw. Tapos, mabaho ka naman. Pinapalayas daw siya ng asawa niya. Kuya, mabaho daw yung pako. Binotas mo yan eh, Bab. Pabataw na tulad. Dami kanin nito ha. Kanino to? Yung dalawa. Ha? Para sa dalawa. Kumain sila natin. O kutsara. Ang kanya ba? Ang sabaw po namin ay mami. Ito ang Mamita. Laki. instant mami. Bayong king Say, po kami kahit kita mo. Sinyo po po. Ay, ayan, meron tayo 5 order ngayon pero bukas wala. Grabe naman. Talagang ito naman. So yung diniliver ni ka-Farmer Anthony na 12 ata piraso plus yung mga natira pa dyan baka hanggang next week na. Susundot na lang tayo ng konti. Ewan ko lang tong Father's Day. Susundot na lang po tayo ng konti na pang chop. Wala na tayo. Tapos pa-order natin. Titingnan natin kung ano po ang magiging istorya. Ayan. So gusto nyo ng quality lechon, dito kayo. Kasi mahirap po kasi talaga yung quality mura. Mahirap po maghanap ng murang masarap. Kasi yan, syempre kinukuha ko din po ng mahal. Sabihin mo na, 'di ba? Pagka syempre bebenta mo, medyo ano din po talaga, maapektuhan yung iyong pricing. Yung iba po kasi talaga nakakakuha sila ng mura, 'di ba? Lalong-lalo na po yung hindi naman po mga native. Hybrid from piggery, medyo mura-mura talaga 'yan. Tapos mayroon pa ngayon frozen, mag-ingat kayo. Pagka masyadong mura po ang lechon, ay kabahan na kayo. Baka mabili nyo ay frozen. May mga frozen na po na buo. Yun ang ano, frozen na buong baboy. Grabe na. Pang lechon na talaga. Hindi ko alam kung saan galing. Kaya lang, hindi mo alam, baka may formalin na yun. Hindi naman tayo naninira, pero 'di ba? Iba po lasa. Kaya ingat-ingat na lang po tayo. Pero kung ay gusto nyo, diba, wala namang magagawa. So ano, grabe naman aso ni ano, Dodong, galit na galit. Nasa kabila yan, asong yan. Hindi po yan sa atin. So chicken natin yung ating mga chicken. Hindi gaanong naikot. Meron pa pong darating tayo kasi iniisip ko, sabihin muna na 8 eggs o 10 eggs po ang ililay ng mga manok natin. Ngayon tawag dito 6 yan, 6 ba 7. So konti ano ang gagawin natin, kasi parang ang mangyayari niyan pag halos sabay-sabay po yan mangingitlog kasi magkaka-age sila eh. So yun naman ang kinaganda. May kukunin ako nasa 3 to 4 months old din na 6 na hen. So pwede na tayo mag-umpisa doon para pag nagpa-incubator po ako, medyo marami naman, at least mga 50, para pag nag-harvest tayo mapipisa, sabihin mo ng 40, ano ba nangyari sa asong ito, 40, at least pag nagbakuna marami po tayo mababakunahan. Ang ganda na ng karambuaya kinulong dito, nakulong siguro, mukhang nakulong.
nakulong siguro. So ayun, marami ang nagsasabi na kailangan daw itong lagyan ng net sa ibabaw kasi lilipad. Yun nga, kasi medyo mababa po talaga. Pinutulan naman ng pakpak at hindi naman po sila for the meantime, hindi naman lipad-lipad. Basta nasanay na lang sila dito. Kasi ang mangyayari po niyan, i-open din natin kasi ito Pero yun, hanggang doon po yung net, mataas. Tataasan natin yung net, paikot. Tapos yung dito naman, mataas naman na yung sa kabilang side. So malaki po ang kanilang galaan. So ayan, okay pa naman yung pagkain. Busog pa sila, may tubig. So naandyan sila tuka-tuka. Tama lang, hindi sila masyadong lumalabas. So yun yung ating ng mga manok natin. Mas okay na to kaysa di ba? Pagkain, may itlog, binabalik. At the same time, the same din naman yung happiness mo. Dito na tayo sa chicken muna. Tapos yung mga ducks natin. Yung ducks natin, pwede din tayo magbenta ng dress, di ba? So may naman po, may naman tayo, may option na tayo na pwede naman tayo magdala ng freezer dito. Then pwede tayo magbenta ng dressed na chicken na kompleto, may ulo, may atay, balunan, kompleto po 'yon. Siguro wala tatanggalin lang natin yung intestine kasi talagang mahirap. Huwag muna natin isama yung intestine. Atay, balunan, paa, kompleto 'yan. At pati ulo. So siya, dressed na darag native chicken. Pinakamasarap na native chicken ng Pilipinas. Yan po ay dinevelop from Panay Island na wild chicken. Dinevelop nila, so nakakreate sila ng darag. Yan po yung kumalat ngayon dahil nga napaka masarap daw talaga yung meat niya. Lalong lalo na po kasi sa totoo lang, mas magiging masarap siya kung nasa lupa talaga. Kasi ang mangyayari po niyan, lalo na po sa egg, para mapasarap po nun yung itlog ng manok, hindi lang po sa feeds yun nakasalalay. Dapat kasi makompleto nyo po yung insect, greens, yung grass, at yung grains. Pag yung tatlong yon nakukuha ng manok, siguradong masarap po yung magiging egg niya. Healthy egg, tapos talagang quality po yung itlog. Ganun din po yung magiging lasa ng ating chicken. Pagka may grass, grains, and insect. Yung insect naman naandyan na yan sa ilalim 'Di ba? Yung insect po naandyan na yan sa ilalim, ay sa lupa. Yan na yung ginaganon-ganon nila. So, hindi mo na kailangan mag-produce ng insect. Basta naka-free range sila, lalo na nung ngayon. Marami silang nakukuhang mga bula-bulati dyan, mga insect dyan. Tapos yung greens naman, ayan lang, naandyan, mga dahon na yan. Yung mga dulo po nung, yan ang kinakain nila. Dulo ng mga grass. Tapos, syempre yung grains nasa feeds. So, ayun. Yun po yan, tatlong yan. At kaya ako'y excited. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Kasi, hindi niya ako binibigyan ng, hindi niya ako, kumbaga, lagi niya po akong binibigyan na something to, diba? To be happy. Diba, bukod sa aking pamilya, sa aking mga anak, diba, yun dito sa farm. Thankful talaga ako kasi ayun, basta yun naman po ang sinishare ko dahil yung mga magre-retire, diba, retire early, yun ang payo ko para naman po ma-enjoy po ninyo ang life dahil ang pera hindi naman po yan mauubos. Yung pinagtatrabahuhan ninyo dyan, hindi po nyo kayang ubusin ang pera dyan. Kailangan yung desisyonan po talaga. Kasi it's never enough. So ayan, hanggang dito na lang. At maraming pong salamat. At ako'y na tayo. Lechon house, medyo makulimlim. First time na hindi po kami charge ng battery. Grabe, no? So ganun po katindi yung ngayon, habagat. Talagang makulimlim. Meron na harvest, nakatulong po yung solar syempre.
nag-harvest po siya ng 3, 2 kilowatt, ganun lang. So nakakatulong pa din naman. More than half ng consumption pa rin naman yung naha-harvest niya kasi nasa 17 kilowatt po yung ating panel. Pero talagang mahina. Tingnan nyo. Papakita ko po sa inyo. Ayun, kung lang maaabot dito yung internet natin. Pakita ko po sa inyo yung harvest natin. Ito, ano to? Ayan. Kanina, 3. Ayan o. Nakaka-3 pa din naman. Ayan, 184 lang ngayon o. Mga kulimlim. Ang gamit natin is 3. Ayan, so may 170. More than half. Ganun po talaga. So, ayan. Shoutout kay Tita Susan Laconico. At kay ano pala, nagpapa-shoutout siya. Robert Carlos and Ana Veronica. At ayun, belated June 6 daw. Kay Brother Stan. Ayan, baka kamali pa ako, basahin na nga natin. Brother Stan Ruiz. Ayun, maraming salamat sa suporta mo bro ha. At hope sana magkita tayo, makauwi ka sa Pinas. Huwag mo kakalimutan na kahit dumaan man lang dito sa ating ano, 'di ba? Bisuhan mo lang ako bro para mayakap man lang kita. Ayan, maraming salamat. 28 years wedding anniversary, June 6. Ayan, ngayon yan dito sa Pilipinas. So tama-tama bukas mapapanood niya. Stan Ruiz and Riza Ruiz. Ayan. Maraming salamat sa iyo, brother. Happy anniversary. So ayan, hanggang dito na lang po. Maraming salamat at magandang buhay.